Okay, so this is April 18, Thursday, Dark and Light Side, episode 124. Unahin natin ito. Tignan natin saan ba nanggaling, no? Yung mga problema at suliranin natin sa buhay. Buha tayo dito ng tatlo. Una, Diyos ko, Page of Cups. Pangalawa, King of Pentacles. And pangatlo, The String. Ay, Diyos ko mio, bakit ganon? Okay, so kasi, di ba yung Page of Cups kasi, is isa siyang mensahe, no? Kasi yung cups is the emotions or relationship, di ba? So, ibig sabihin nun, yung dahilan ng ilan sa inyo, ang pinanggalingan ng problema is pag-ibig, relasyon, di ba? Kaso, yung sumunod is King of Pentacles. Ang King naman kasi, ito na siya. Siya yung authority, di ba? So, para mabilisan yung explanation, and then makaka-relate agad kayo, kalimitan kasi, may mga bagay, no, na ipinagpapalit mo yung totoong mahal mo sa isang tao na mas mayaman kahit mas may edad siya sa'yo, or minsan parang mas grabe na, no, yung tandaan niya sa'yo. Pero kinitiis mo, tinatanggap mo, nilalabanan mo, and this is the third card, yung strength, no. Para bang nilalakasan mo lang yung loob mo, alang-alang sa mga luho mo sa buhay, gastusin mo, pamilya mo, kapatid mo, etc. Kasi iba-iba naman yung dahilan kung bakit mo siya pinatulan. Diba? So, we'll see dito sa light side natin kung ano ba dapat mong ginawa or gagawin sana kung hindi mo ito ginawa. Diba? Kasi ito yung source of your problems eh. Kasi alam mo, kung alam mo na, or alam mo din naman na yung intention mo doon sa tao is hindi naman talaga mahal, no? Kasi yung iba totoo eh. Merong ibang nagmamahalan talaga, merong iba hindi. Yung iba kasi ginagamit lang or kailangan lang. Kaya nga sinasabi, magkaiba yung needs sa wants mo. Ganon din sa pakikitungo mo sa tao, sa karelasyon mo. Pambihira na lang makakatagpo ka ng totoo. Okay? Una, na solusyon. Uy! Sun, which is the answers to all of your wish. Pangalawa, the Four of Cups. And then pangatlo, the Four of Wands. Ngayon, eto na yon, di ba? Yung una kasi, yung Sun, ibig sabihin nito, lahat andyan na eh. Inihanda na ng Diyos para sa'yo. Sa tamang panahon, ibibigay niya. 'Di ba? Dapat kasi hinintay mo na dumating yan sa tamang panahon ng pagbigay or pag-reward para mapag-isipan mo nang hindi ka magkamali sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na wala kang pagkakamali kasi walang taong malinis. Lahat nagkakamali, pero depende sa klase ng kasalanang nagawa niya. Kaya nga doon nakabase ang parusa. 'Di ba kapag nasa husgado ka, depende yon sa kasalanan mo. Hindi ka naman po pwedeng ikulong dahil lang sa piso, 'di ba? Hindi ka rin po pwedeng i-detain ng mahigit sa 24 oras, 'di ba? Hangga't wala silang document or legit na proof that you deserve to be detained beyond 24 hours, di ba? So, ibig sabihin na, kung sinunod mo ang payo ng magulang mo, yung pattern ng buhay mo, siguro, at marunong kang maghintay sa tamang panahon, napag-isipan at napagtanto mo kung ano ba talaga ang gusto mong makamtan sa buhay mo. At kasi, yung decision making mo, that will affect your future. If you are doing the wrong decisions right now,
then you will never be having a correct solutions in the future. Kasi saan ka naman para itong puno, ay saan ka naman nakahanap ng sampalok na namunga ng mangga? Diba? So, ibig sabihin, kung nagtanim ka dito ng panlalamang, pag-iimbot, panluloko, panggagancho, whatever, then it will end up as a toxic personality, problema sa pamilya, kahihiyan sa pamilya, and then the person na niloko mo, mawawala dahil malalaman niya na niloko mo siya at hindi mo siya totoong mahal. Ito naman, kapag naghintay ka sa tamang panahon, it will end up to have a prosperous and happy family, which is the Four of Wands. Kasi, ito na yun eh. Ito yung creation, ito yung action, ito na yun. Yung plano talaga ng Diyos. So, this is the type of stage of life na ini-enjoy mo. If you are watching the daily episode, the special episode, and then the English episode, the 3 videos prior this one, maiintindihan mo at magkakatugma ang mensahe ni universe. Ito ang story ni Phoenix Heart sa sarili kong page. Nag-iisang page lang po ito, okay? So, yan na yun, no, di ba? Kasi kapag lumaban ka sa agos ng tubig, malulunod ka. Kapag lumaban ka sa mga taong nagpalaki sa'yo, nangalaga sa'yo, magkakaroon ka ng karma. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na simula nung sumikat ka, simula nung yumaman ka, nag-iba ugali mo. So, magtataka ka, darating ang panahon, bigla lahat mawawala yan. So, ganun din yun sa pag-ibig. Kung pinatulan mo lang siya, hindi dahil sa mahal mo, kundi dahil kaya kanyang iahon sa hirap at kaya kanyang bilhan ng mamahaling gamit, no? Walang weight sa future. Kasi it would be weightless and useless. Kasi nag-invest ka sa mali na tao, maling panahon at maling pagkakataon at ginagawa mo. Kasi yung panluloko sa kapwa, mabubuko ka pagdating ng tamang panahon. At yung kalagitnaan dito is the Four of Cups, wherein sa 4 na baso, may isa dyan mali. So, kung meron ka mang 4 na mahal, or 3, 2, or kahit ano, ibig sabihin dyan, isa lang ang para sa'yo. At kailangan mo talagang busisiin kung alin dyan. Kasi, minsan, magkapareho silang maganda, sexy, no? Ganon. Pero, sa kalabasang anyo, halos magkapareho. Pero, iisa lang ang may mabuting kalooban. At totoo ang intensyon. So, kung nakikita mo dito na kayuko siya, ibig sabihin, makukuha at makakamtan mo lang yung kumpleto na recipe sa buhay pamilya or sa buhay ng isang tao kung yung gitna is aside from God, the core of the relationship is respect. So, tanggalin niyo doon sa sitwasyon na kapag mahal niyo ang bawat isa ay kayo na. Hindi po pwede 'yon kasi hindi mo naman matatawag na pagmamahalin kung hindi ka nirerespeto. 'Di ba? Kaya bago kanya mahalin, respetuhin ka, doon mo malalaman kung hanggang saan siya at hanggang kailan kanya kayang respetuhin. Kapag maiksi respeto niya sa iyo, ibig sabihin hindi siya magiging forever. Okay? Let's proceed with the next episode, which is the Real Talk 101. Thank you so much.